Kasa kayo discipline na. Kasi na po yan. So, una po is to learn. So, hopefully, dito sa ating ginagawang spiritual exercise, ay meron pa rin po kayong matututunan. Kasi syempre, siguro po yung iba sa inyo, hindi lang 10 years, 11 years, 15 years, 24 years na sa ministry. Ano po? Pero sabi nga nila, learning is continuous. Hindi natatapos. Habang tayo ay nabubuhay, laging naandyan yung pagkakataon para sa atin na matuto. So pag tayo ay namatay na, ay ito lang, matitigil na tayo na matuto. But habang tayo ay nabubuhay, laging nandyan yung anyaya sa atin. Kasi learning is continuous process. There is always room for improvement. Ano po? Kasi we are saints in the making. Kasi syempre po, hindi pa naman tayo perfect. But we are trying to be perfect. Kasi kung perfect na tayo, dapat tayo itinitiligan na ng andila. Basta nila po tao, nakakalimot. Syempre, hindi na tayo bumabata. So, kaya kailangan natin mayroong paalala sa atin. Lalo na kayo nga po ay mag-review. Ang sabi ni Father, na next Saturday, sila nag-reviewan. So, kaya kailangan natin para pag-recall. Kaya may retreat, so kaya may collection. Para alalahanin muli yung growth ng ating vocation. Yung purpose, bakit tayo naandito. Kailangan natin alisin. Kailangan natin i-install. So, para tayo ay mas makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sa kami po sa kumbento, monthly, may recollection, mga paring na po sa inyo, di ba? Monthly, meron sila recollection, kakainin mo kaya. Baka kami magkarapan ko po dito. So, nag-shoot na pala. Okay, so yun po yung ating objective. Learn through conversion of heart, relationships, processes, and wants. Yan po ay ginagawa po sa final document ng Synod. Diba tayo po ng ilang taon na pinagbinilayan natin ang tungkol sa Synod of Synodality. Ano po? So kaya, doon sa final documents niya, itong apat na bagay nito, ay nakita ko na magandang maging gabay din po natin. Na para sa ating ngayong taong ito, sa inyong paghahanda, para sa inyong renewal, sa muling pagtatalaga sa inyo bilang mga naglilingkod sa Panginoon as extraordinary ministers of the Holy Eucharist. Ano po? So, kaya yun po yung ating pagninilayan Mr. David. So, ito po yung magiging flow ng ating session ngayon. Dapat yung opening prayer. So, meron po tayong session 1, 2, 3. Yung session 1 and 2 ay ngayong umaga po natin ang yung last session before the Holy Eucharist. So, mamaya po yung hapon. Okay po? So, meron po ba kayong tanong? O, tahimik. Violent reaction. Wala din. Okay, so tayo po ngayon, alalahanin po natin na tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon. Nakakasa niyo po ba yung nasa screen? Ayan. So, nilaw na yung mata. So, ayan po. So, lagi po yung sama-sama po natin, sabay-sabay po natin babasahin bilang ating pagkakita sa pamumulat na panalangin. Magsitayin po tayo lahat. Sa ngalan
po yung ginagawa kayo bago mo kumain kayo. Para po sa akin, yung pagkadala po ng kumunyo para sa skin, isa po sa pagkakating privilehiyo. Dahil po para sa akin po ay mas mainam hindi ko bibigay kasi ikaw tumatanggal. Dahil namin naman tayo lahat tayo nagkakasakit. Anong maray namin, baka kami ng araw tayo na nilagalan ng tulong. Pero sabi ko na hanggang may anas, hanggang may panahon, may oras, gawin po natin yung ating mga negasyon ibigay sa ating mga kapakilala. Kasi po ay magandang napakiramdam po dahil minsan nga po kahit masama ang panahon, minsan mabigyan ng ating kalooban masama ang panahon ay pumunta. Pero yung after po ng pagkakagay ng pagkakagay sa mga sakit, may kaya po po kayo nararamdaman. Inhawa po sa yung Tatlong palakpak po na mataas. So, dapat daw mataas. Kasi yung tinigam natin mga Pilipino sa isang bansa. Anong bansa? Kaya tayo mga bansa. So, kaya mag-ulit mo natin. Gawin natin pataas. Okay? Ulit naman po sa side na. Sinanay parang iwa ang pinagpustan niya. Sabi ko, itawag ng pare para mapahiran na sa tala. Sa pagsubok ko, pagkatapos ng magkrito, pagsubok ko ng mundo, ay inuluwa ko. Lumapat lang po sa kanyang pila. Inuluwa ko, inagusuli. Hindi po ba sabi sa atin sa tayo, pag inuluwa kayo ang kakain, ay lumapot na po sa kanyang pila. Iinulit ko po, sabi ko po sana. Pagkasuko ko po, pwede po naman pasundan ko lang po sa kutsara ko para malamot. Sabi ko po, pasundan ko agad. Nalumot po niya. Sabi salamat, hindi ako kakain. Gusto niya. Ipagdumali po, nagkalapa ko doon sa ibang mga may sakit. Wala pang isang oras, tumawag sa akin yung anak na babae. Sabi niya sa business ko po, nakasagot. Pakisabi kay brother Kennedy, salamat sa loob ng 5 taong pagdadala ko yung kay nanay. Sa ngayon, ay po na naman. Ibig kong sabihin, sinabi istorya ng po sa akin araw-araw. Brother, ikaw lang ang hinintay. Noong matanda, hinintay ka lang makapagpumulong siya bago tumanan. Kaya po, yung aking mga nilapit sa akin, na nagpapadala ng mga yun, hindi po ako ma-upset. Pag araw na linggo, talagang dinadalahan ko sila. At kung hindi man ako makapagdala sa araw na linggo, sa ordinary days, dinadalahan ko sila. Baka po mangyayari, pumanaw, tapos hindi mo nadalhan, parang konsensya na hindi ko siya nadalhan, hindi ko napabaunan ng communion fathers siya. Yan lamang po at maraming salamat po. Pagpalaan po tayo. Thank you po, brother. Tatlong pataas! Okay. Naligo naman po kayo lahat yan, no? Okay, lahat yan po kaya sa likod. Isa na pwede po, ayan, brother, sa likod. Yan. So, talaga napakalaki ng privilege, no? Na kayo maging instrumento na madala si Cristo sa iba. Magandang umaga po sa mga brothers. Ako po ay si Florencio Magsino ng St. Anne Diocesan Shrine
sa Malikoy. Ako po bago lamang yan, pero sa Pasay, sa Parokya, sa Roque, sa mga ating Sabihin TV, ay matagal ako doon ng lingkod. Doon ako nag-umpisa. Kaya nag-share ko sa inyo na sabi ng aking sister ay ang aking kalalagayan ay isang pribilegyo. Dahil sa dinabi-dabi ng mga kapatid natin, mga kabayan natin, tayo ay narito sa ganitong gawain. At ako po ay nagkatimaan noong aking kabalaan kapag ako ay nag-inom ay lasing. Yung iba, pag tinanong, bakit ka nag-iinom para masaya? May naging ako ng foreigner. Nung tinanong ko, why do you drink? Sabi niya, to be happy. Sabi ko, I drink to get drunk. Yan ang buhay ko noon. Pero dahil nga, tayo ay tinawag ng Diyos sa gawain ito. Bago ko tinawag ng Diyos, bakit sa Pasay, tinago muna ako ng Panginoon Diyos. Inalis niya sa akin noon. Maraming Panginoon at Panginoon ito. Dahil nakakahiya sa kalagayan natin, pag tayo magbibigay at ni Kristo, ang sigarilyo ay parang umalit. Di po ba? At karanasan ko naman sa paghahatid ng kumunyon sa may sakit. Ito po yung natutunan ko. Ang sabi ng mga kapatid nating Katoliko, pag tinalo ng pare at San Crispin, ay mamamatay na yan. Tinalo ng pare. Pero katotohanan, ang pagbibigay natin ng kumunyon ay para umaling kung may sakit. Yung pagkabakit na lang ay sakit kung umaling. Pero bakit po talaga namamatay pag tinalo ng pare? Ay kasi naging kaluna ng itawag ng pare. So, ay talaga wala ng magagawa. Kaya isa sa pagkakainin ng dahil, ako pala, aming pinapahagi yun. Sinasabi natin, kapag mailan na, lalo kayo ng sisipa natin, pag hindi ng pagsimba, nagkasakit, pinapagsagal ng pati, at yan ay kakain. Huwag naghihingalong na dahil mahirap na. At karanasan ko ito na mayroong bata doon sa opisina ng simbahan. Naroon bata umiiyak, tumatawag ng pare. May araw na ito si ang pare, DC. Ay, nung pagkaan ko sa pagkakin ng kumunyon sa may sakit, ako po ay minsan inaabot na maghapon sa Pasay. Pagdadala ng kumunyon. Dahil tawag po sa akin kanina ay utok-utok. Pag sinabi, brother, ano kumain ko? Yung ginadala ko, ako ng sige ng sige. Sige ng sige. Pagdating ko ng hapon, may sekretary. Brother, ikaw na maamong talon sa may sakit dahil. Wala tayong madalang pare. Ako may kinakaroon tayo. Dahil hindi ko komunikan yun, hindi ko dinadala yun eh. Nakakita ako ng kasama, mahal na mga ako na dahil. Pero tahanapin na lang ko yun. Nag-iingat ako. Pagkakita sa amin, namatay na lang. Oo, hinahanap lang niya yung presensya ng pare. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Nakita lang tayo na mayaman na. Iisang. Ang yan. Diba? Siyempre, meron na din ako na eh. Pagkakita sa akin. Oo, kaya no. Alam po ninyo, naalala ko yung champion ng Divine Mercy. Yun lang ang aking binasal. Talagang sabi ko, well, thank you, Lord.
At lahat tayo. Thank you, Lord. Kuya, alam niyo po ba kung ano ang mga musikero? Alam niyo po, binanggit ni Kuya kanina, it's better to give than to receive. Matatawa yung mga musikero. So, ikaw rin mo nito kasi ikaw ang masunod. Pero diba, so kaya nga po, napakahalaga na inyong tungkulin po. Kaya, dito po sa ating unang Mr. MJ, pag-makitingnan na. So yung po moment na yun, yung mga binahagi ninyo, ay ipapakita sa atin kung paano na yung ating ministry, no? Kung paano yung mga ginagawang paglingkod ay nakaka-epekto at nakaka-apekto sa mga tao ninyong nakakasalungan. Pero higit sa lahat din po, siyempre ba, sa sarili din natin. Kaya yung unang ipinapaalala ko sa atin ng Synod of Solidarity ay yung una-una conversion of hearts. Yung puso mo mismo. No? Bago tayo pumunta doon sa iba, bago tayo sa pinagbilingkuran natin, unahin muna natin yung ating sarili. Serte makikli. No? Kasi dyan sa conversion of hearts, yes. Imagine na, magmamagod ako. Kasabay one of the boys, dahil po lahat ng kababata ko, napasok yung mga kapatid ko, halos yung mga lalaki. So kaya, parang hindi ko ma-imagine at mamadri ako. Pero, iba pala. Pero pumasok ako sa kumbento, kasi, uy, sabi ko, magmamadri ka. Eh, part ng training ko, na kapag ka sinabi ko, kailangan pangalaman ko, no matter what. Kaya, yung pumasok ako sa kumbento, kahit hindi clear ang motivation ko. Pumasok ko sa kumbento na nasa isip ko lang nakipag-parking ako. So yung intention ko, hindi pure. Dahil, alam niyo ba, kung nasa kumbento na ako, domis na ako, parang mananggal. Kalahati na sarili ko, gusto ko parang palipad ng aeroplano. Gusto ko parang bumawak ng baril. Pero yung kalahati, kailangan kong magpapabalik sa kumbento. Kaya hindi pwede yun. Hindi pwede para kumananggal. Kailangan kong i-purify yung motivation ko. Dahil hindi ako magiging masaya ng tunay kung ako ay half-hearted. Kung yung puso ko ay dalawa. Parang dalawa ang puso ko. Pero, ayun po, ito ang ng Diyos ay process yun. So, mag-stay ako alin sa dalawa, mananatili ako, pero kailangan ko mag-give up yung aking champion. So, pumasok ako sa kumbento, kahit ang paligid ko pinayagan ng papasper ko ako, hindi pa ako pinayagan ng tatay ko, itong taon na kong itinungin na tatay ng tatay ko. Dahil ayaw ko niyang tumagal na ako ay magmano. Pero umasa ako na yung isa pang ama, ang ating Panginoon, ang siya tutulong sa akin para makasalubay. At sa awa ng Diyos, 31 years na ako ngayon sa kumbento. So, inuugatan na sa kumbento. Sana na rin magpagdari ng pako. Dahil mahalaga po kasi yun eh. Doon sa service, yung authentic. Mahalaga na yung paglilingkod natin, malinaw sa atin kung bakit kayo naglilingkod. Kasi kung malinaw sa inyo kung bakit ka naglilingkod, kahit ang daming discouragement, kahit ang daming yung pagod na natin, masasabi na naman kayo ng pakikay mo, sa mapapagalitan pa. Kasi makikita natin yung mga kahinaan ng mga nasa simbahan, yung mga kahinaan ng ating mga namumuno, hindi naman kasi lahat ay perfecto na. Malinaw yung motivation nito, hindi inyong iniwanan yung binisila ninyo. Dahil authentic service ninyo, pure motivation na. At yun po yung, hindi, nagsabay ko bilang madre, yun ang nilinaw ko. Bakit ba ako naandito? Pwede naman ako maging successful sa labas. So kailangan pa yung dito lang, yung learning na. So I tried during my formative years, so pinurify ko po yung aking intention. So nung isang araw, nag-recollection ako, nag-recollection ako, tapos sinulat ko doon lahat ng mga hindi ko pa-let go. So yung mga packages ko, yung pamilya ko, yung childhood ko, lahat ng mga bagay na tinitreasure
hawak po siya, mayroon lang ng papel. At pinagpan ko, lalaputin, mapapaliparin, lalaputin, mapapaliparin, mapapagod na ako, na parang magtaka. So sabi ko, Lord, magkano sa message, sabi ko, Lord, I offer all these packages to you. So tulungan po ako na maglingkod ng pumpo. Kung dito mo, tinawag ko na po maglingkod ng pumpo, bahala ka na dito. So, ini-offer ko yung sa mga message sa kapit. Tapos, ang time na yun, ay parang biglang, sa kapit-bakit natin sa halabaw ko na nakasay, tinugtog yung kantang Word for You. So, yung kantang sabi sa Word for You, and then you were born for me. Yun po yung message ko. So, yung kantang yun, parang siya yung nag-artist ng doubt sa puso ko. Kasi akala ko, nag-iikot ako, akala ko, nasa kompleto ako dahil lamang sa party. Pero hindi pala. Dahil from the very start, because of that song, nawala ko yung doubt, na parang sinabi niya na, oy, Sir Wayne, you have chosen the right guy. Parang katulad ng mga alagad, yun yung naging transfiguration moment ko. Na yung faith ay incidente. Na naging malinaw sa akin, bakit ako narito. At sa awa ng Diyos, ang ngayon, from that moment, nakapaglingkod po ako ng buo. Although, na-ended pa rin kasi part na yun, pag-awang ka pa rin, pero hindi niya siya yung priority ko. Dahil malinaw na sa akin kung bakit ako narito. O yung purpose ko. So kaya kaya yung pagsubok, dahil ang mga hindrance na nararanasan ko, sa awa ng Diyos, nakakasurvive po ako. Dahil una, spiritual growth, ipapapalagin ng aking relasyon sa Diyos. At pangalawa, yung authentic service, yung reason bakit tayo naandito. And that reason must be rooted in humility. Kahit po ikaw na po kanina, napaka-special nito. Kasi extraordinary minister of the Holy Eucharist. So napaka-special. Pero kasama doon, dapat isa sa mga major teaching din ng ating Panginoon is yung humility. Na hindi tumalaki. Hindi tayo nagkakaroon ng spiritual pride. Hindi tayo naging mayakap na bigay sa atin yung pumuli yun. Because as you grow, as you stay lower in the ministry, dapat mas nagiging humble mo tayo at mas na-acquire natin yung mga virtue ni Jesus. So nagiging kamukha tayo ni Jesus. So malinaw. Pangatlo ay yung witnessing. No? So yung ating pagiging saksi sa iba. Muna hindi mo kailangan pang saksi sa St. Francis. Diba lagi niya mayroon daw siya isang experience sa liyaya na yung mga brothers na diba tayo mag-preach. Pumunta tayo sa palengke. Tayo ay makaral. At alin mo yung namin na doon, nag-ikot-ikot lang. Nakagdanan mo na sila. Sumalik na sila sa kanilang sa kanilang sa monastery nila. At ano sabi ng mga mo, akala ko wala pag-preach tayo. Sabi ni St. Francis, wala sleeping. Wala naman mo tayo ginawa, nagpapatanda naman tayo. So sabi niya, if you will preach you, hindi naman natin kailangan ang mayroong salita. Dahil sabi nga, action speak louder than words. So, minsan sa kilos po natin, hindi man kayo yung matulog na mga pari na buhumili, kaya sila yung tulad communion, natin kayo parang nandun yung pinaka ministry, parang parang sila sa mga tao. So, walang salita na lumalabas sa ating hindi kundi yung katawan ni Kristo. That's great way of preaching. Nakatayo lang kayo doon, naandun lang kayo, pero yung action natin, nararamdaman ng ibang tao. So yung witnessing. No? So, kaya hindi lang natin kailangan mayroong kasamang salita ko yun.
doon tayo nakaka-inspire. Doon tayo nagiging instrumento ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, walk the talk. So, the practice what you preach. And, ano ba yung opportunity? So, reflection for the EMSC, spiritual renewal leads us to reflect on our vocation. Because sa conversion of heart, yun yung unang gusto ipaunawa sa ating document ng Synod. Mas maging malinaw sa atin yung ating bukasyon at matidevelop yung ating malalim na ugnayan sa Diyos. Ano po? So, ayun. Next, doon po tayo sa conversion of relationship. Ayan, sige. Ayan. So, tapos na po tayo sa conversion of hearts. So, doon tayo sa conversion of relationship. Kung sa una natin ay ang binibigyang pansin doon ay yung ating personal na pagpapalalim ng ugnayan sa Diyos at yung ating pagpapalalim ng ating bukasyon, itong conversion of relationship speaks about pastoral conversion. Yung kanina, spiritual conversion or personal conversion, ito kung paano yung pakitungo naman natin. Naman mo, you are not alone in the ministry. Hindi ikaw lang. Me, myself, and I. May kasama tayo na relationship. So, sabi dyan, pakibasa na po ninyo ng sabay-sabay. Ayan. So, di ba may kasama? At they're together with Simon Peter, Thomas Godwin, at the head, Karen Galilee, the son of Zebedee, etc. Ay sila ay niyaya ni Pedro para muling mangisda. So, to be a single church, we are required to open ourselves to a genuine relational conversion. Nasa pagpapalit pala, yung parang transformation, hindi mo lang dapat concern yung sarili mo. Kundi, concern din natin yung kasama natin. Kaya dapat, magpakialam tayo. Nung naliligaw na, o pag hindi na naman yung ginagawa na kasama natin lay minister, we have the right to reprimand him, paalalahanan. Kasi tayo ay binigyan ng tungkulin, sama-sama na nag-aakayan para maging banal. At para mas makilapit yung bawat isa sa simbahan. Hindi lang yung sarili natin ang ito nilalapit. Kasi sabi nga diba, sinundahan means walking together, journeying together, working together. Kaya nakakaroon pag pumakawasan tayo, hopefully yung mga lay minister sa halip na mabawasan, tumadami. Ano po? So maging self-duplicating, makaka-encourage tayo para mas mayroon pang mga kasamahan natin sa simbahan na maging lay minister. Yun po yung hamon sa atin. And what are the key insights dito sa conversion of relationship? So, nakikita natin din Sister MJ, yung spirit of communion and collaboration. So, unahin natin yung building community. So, sa inyong organisasyon, nagkakaroon kayo ng community. Ano po? So, may magkakaroon kayo ng mga brothers, yung mga kapatid ninyong kapwa lay minister. So, natidevelop yung isang community natin yung spirit of communion and collaboration. So, kasama, hindi lang kayo, pero mahalaga na nandun sa simbahan, kasama kayo ng mga pare, ng mga tiko, ng ating obispo na naglilingkod. Sumusuporta, tumutulong, para mas madala si Kristo sa iba. And you are there to preach the gospel. You are there to promote inclusivity. You are there to let them feel yung sense of belongingness. Na yung mga tao, yung mga may sakit, kahit hindi sila
labanan. Hindi naman gano'n ako. So nakikipag-banding-banding din naman po kayo. Walang nakikipag-usap, so makikipag-kwentuhan mo na sa at doon, nakaka-develop kayo ng isang ugnayan. Lumalalim, ugnayan ninyo doon sa mga tao ninyong pinag-iinikuran. So yun po yung, at doon, natututo kayong makinig. Makinig po sa mga kwento nila o lola, bakit po ba kayo nagkasakit? Ano po ba naging dahilan? So, meron po kayo nagiging mga curious tayo. Hindi naman dahil nagmamarites na po. Kundi para lang makadevelop ng sense of relationship, connection. Para may connection tayo, para maging palagay ang loob itong mga tao dito. Doon sila inyong binibigyan ng komunyon. At doon sa ganung paraan, nalipaparamdam din ninyo yung pagmamahal ng Diyos. Kasi minsan yung mga may sakit, ang gusto lang naman sa nila may makinig sa kanila. Ako, di ba? May makakwentuhan sila. Kaya kahit ulit-ulit na rin ang pinakwento, okay na. So, ang mahalaga ay kayo ay nakikinig. So, ang mahalaga ay kayo ay nagbibigay ng panahon sa kanila. You establish relationship. Na nung una, alien sila sa inyo. Nung una, wala kayong pakialam sa kanila. Pero sabi nyo, 5 years na binibigyan nyo, hindi nyo alam na nagiging bahagi na kayo ng buhay nila. At sila din, nagiging bahagi na ng inyong buhay. No? Kasi, nagiging part na yung pagbibigay nyo ng komunyon sa kanila, pakikinig sa kanila, ay naging normal na. So, meron nagdaw lang ako po yung lay minister Yung isa, lay minister na blessings, at yung isa, lay minister na blessing. So, blessings or blessing. So, sana na tayo, lahat tayo ay maging blessing. Hindi maging mag-blessing yung mga ibang tao sa atin. Kundi maging blessing tayo. Si Bishop Julian, natin na sinasabi nila, be a blessing. So God bless you. So when you be a blessing also to other person. Pangatlo, bilang yung building community, listening, yung collaborative ministry. So remember, nakapagod po maglingkod. Alam mo, di ba? Lalo na pag minsan ay ang dami ng mga negative experience, ang dami-daming challenge na nangyayari sa ating paglingkod. Pero kapag may kasama ka ng lingkod, gumagaan. Kasi kapag daw po, ang isang bagay na mabigat, kapag ikaw ay mayroong katuwang, kahit ito ay mabigat, ito ay gagaan. Kasi may ano tayo. At yun, so remember that you are there, you are here, not to compete each other, but to complete each other. Kasi hindi nyo kayang gawin na natin, no? Hindi mo kayo si Darna, hindi mo kayo si Superman, o kaya si Captain Marvel. So naandito po tayo hindi para mag-competensya, hindi para magpagalingan, kundi para buuin ang isa't isa. Gawin yung bagay na hindi kayang gawin ng isa. No? So it promotes a more collaborative approach to ministry, fostering a sense of shared responsibility. So you are sharing also yung responsibilidad na inaatang po sa mga pari na andyan kayo para mag-share doon sa responsibilidad na yun. Dahil sa dami, masalamat tayo dahil lumami ang Katoliko. Kaya naandyan ang kailangan na ng extraordinary minister of the Holy Eucharist para may katuwang ng mga obispo, ang mga pari, sa pagbibigay ng komunyon, sa paghahatid kay Kristo sa mga tao. And it empowers others to share responsibility. At doon, nandito po sa conversion relationship, the Lord trusts you. So, naandun po yung tiwala ng Diyos sa inyo. Ang simbahan ay nagtiwala sa inyo. Kaya, napakaganda para ito isang karangalan, but at the same time,
responsibility na po ng bawat isa. So, kaya, doon sa, yung opportunity, for the lay minister. So, the synod calls for synodality, empowers the PMSP to actively participate in the parish life, sharing their gifts and perspective, and to foster collaboration among clergy and laity. So, kaya sana ay hilingin natin yung biyaya ng Diyos. Natulungan tayo na talagang matutong mag-iisa, mag-iugnay, hindi iwala yung sarili natin, kundi maging mas, parang naka-immerse tayo sa ating ministry. Mas mapalaki yung ating ugnayan sa isa't isa. So, mas maging malapit na tayo na biyaya. Ito rin, bahala kayo sa buhay. O, hindi dapat, hindi ko yung mo. So, parang nagpapalasak tayo. Pag yung pamawala, ay pakainin naman. Okay po, so maraming salamat po. So, yun na 20-minute break. Thank you po. Sabay-sabay na Yossi break, stretching, jingle, yan. Start na. So, ilan po yung command natin? Ano po yung isa? Down, up,
meron po ang nalito. Meron po ang nalito kasi nalito. Hindi ko alam po kayo ba yung papalo, kayo papalo. Kaya napakalaga po, diba? Sa spirituality, sa simbahan, napakalaga po talaga na makikinig ng concentration, diba? Ng focus, para tama yung iyong magiging action sa bawat parang bagay na ginagawa natin. Kasi kahit kung minsan madali lang, parang sumasalan tayo kapag medyo wala tayo sa focus, pag tayo ay medyo nalilito. So yung pong ginawa natin activity, ayaw naman yung sa akin lang po na malabas na maraming sabi, bilang mga nalilito sa simbahan, bilang mga lay minister, tayo po minsan ay nandun yung buhay natin, yung paglilingkod natin, minsan nasa baba. Alam mo yung feeling ng isang dahil na ano po, naranasan niyo po ba yun? Na parang, ayaw mag-resign ako. Ayaw na, ako yung quit na bilang lay minister, parang wala naman nangyayari. Ang gulo-gulo naman sa simbahan, ang dami naman mga hindi kagaya nangyayari. So, mabuti pa huwag na ako mag-minister. O kaya pag meron tayo mga subo na pinagdadaanan po, yun yung mga down moments natin. So, lahat po tayo nakakaranas na. Diba sabi natin minsan masaya ka, minsan malungkot, minsan dumadawa, minsan umiiyak. So, kaya part po yun, yung down moments, hindi sa lahat ng oras, yung ating paglilingkod ay parang punong-puno ka na passion. Hindi sa lahat ng panahon, ilan ka sa iyong ministry. No, parang hindi yung time, naglalaro ka, nawawalan ka ng gana. So kaya, nasa ilalim tayo, nadadaan tayo. Pero yung mga pagkakataon na nangyayari, yung mga bago, sino po pala yung mga isang buwan, isang taon pa lang talagang minister? Meron po ba? Ayan. Oo, pinapit sila ng ikaw, parang pagkakataan. Ayan. So yung mga bago pa lang po, kapatong po ng passion, energy, ang sipag-sipag pa mag-serve. So, excited pa mag-serve. Hindi yan na-absent. Hindi yan minilig na duty. Kasi, nag-aaral pa yung kanilang mga puso. Minsan nandun sila sa, para sa akin nila, ecstasy. Nandun sila sa peak moment na kanilang paglingkod. So, inspired po tayo minsan. O pag meron tayo natin na mayroon ka-inspire ng simbahan, nandun po tayo. So, para tayo itinataas sa ating paglingkod. Hindi, minsan din po, sa buhay natin, sa simbahan, iba kuman yung hit, minsan, either ikaw yung nasasaktan o ikaw yung nakakasakit. So, bahagi mo yun na ng ating buhay. Minsan dahil hindi natin sinasadya, nakakasakit tayo ng sarili ng kapwa natin. Through our words, through our actions. So, at minsan naman, ikaw yung nasasaktan. Pero ang mahalaga, kakayo, babaran pa rin tayo, at dahil sabi nga natin kanina, basta malinaw yung purpose mo, basta malinaw yung motivation mo kung bakit kayo narito sa simbahan, hindi nyo susubukan yung inyong ministeryo. Kasi ipaglalaban at paglalaban. Bakit? Doon kayo kay Kristo nakaugat. Ako po bilang coordinator po ako ng ating mga spiders. Yun yung unang sinisika po madalero sa kanila. Yung pagmamahal nila sa kanilang bukasyon. At yung pagmamahal nila sa iyo. Isang dito ako kakabisa. Halos wala naman ito sabi pinaka-coordinator. Kaya doon ako si Maria, sabi niya, grabe, ako at ang parisin. Bakit ko? Dahil ang pag-ibig sa
ba, patutunan mas magbabasa. Samantalang lahat naman natin nagsisimang, sabi ko sa pinagdalito ko, ayos makakuha ko rin magbabasa. Sabi ko, napakita na basa ko. Kaya nung kumabasa, saka ko naman kumasi ko. Nung pumasa ko ako, may punto pa ba, saka meron pa kong mga inang makatiliyon mga ako sa pinito ko ako yan. Yung sabihin niyo ako karoon, nagalit ko yung mati. Hindi mo pumasa na, nagkagamit ko ako. Hindi lang ako mati, magalis na. Mas ko ako. Dahil na ako sa saman, pero pa rin ako. Ginawa ko, gusto kayo masasadya ko, huwag ka ng lahat. Sa araw ko sa lahat, sa mga pinapabalik. Pero, may basa ko, sa tagal ka namin kapag muli ko, kapag kumapag siya pagkakaw sa parang ng ko, hindi siya makakita ko. Hindi ko ako mga pagkakaw, mga anak ko. Dahil hindi ko ako pagkakaw. Papayaw mo yun. Kasi pagkakita ko, ano mo na yun. Pagkakita ko sa hindi ako nasulat yung pagkakita. Kami ang saan pa rin. Kunin ko. Parang ito ako, hindi ako mahirapan. Ako naman yung nagpinipin ko pati yan. Mahirapan ko. Ngayon, kung ako naman yung kumain ko, kahit ang muli pa ako ng 55 hanggang sa tumas pa, mag-pinipin ako araw-araw. Hindi ako titigil. Awak po ng Diyos, binigyan ako ng pagkakataon. Pinuhay yun. Ako po ay isang bintong nagpupunta sa dahilan kung sila sa nakaw sa buhangin. Bakit? Maraming napaka. Sa loob ko ng aking araw, ito malapit ng maayos. At pagmula ko noon, dahil kahit hindi lang punta sa kapis na Pinoon, hindi na makakasino. At sa kanya po, sa matungkuhan simbang kami, siya ang nagatibo, bakit ako yung pinipindutin? Malapat lang po, ating po ang pinipindutin dito. Talaga po sa pakingin kasi, dahil kung pinipindutin hindi na naman magkakao. Malaking bagay po talaga ang pagkahalo sa ating simbahan. At sabi po, isultas, marami po ng mga kata, nung pagkulapat na talagang pagiging isang evidence. Talagang wala ito. Wala akong kapsin. Mga kasama ko, ayaw ako sumasagot na sa patay. Sa kasal, kaya po ako na tumutugi. At nagkasabay po, tuloy-tuloy na mga tumutugi. Dahil sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Okay po, so tatlong palakpak na mataas. Sige po, dito po sa side na to. Ayan, si brother. Napaka-active talaga ng ating mga brothers in Christ. Hello! Good morning po. Ako po si Brother Celso Pinisco from San Pedro Bautista, Paris, Canilala, Quezon. Tanda ko po na unang ma-install ni Bishop Proto 1999. This is my 24th year in service. Alam niyo po, naranasan ko yung conversion of hearts. Nagkaroon ako ng spiritual growth. Talaga po ako yung alive na alive. Nag-sensor, wala rin lang mo katulad sa akin ni Sister. Kapag pa ako, kahit anong iutos mo, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Pinakamarami ko nasubuang komunyon na may sakit sa loob na isang araw, 12. Yun po ay isi-schedule namin kasi sa amin po sa Pedro Bautista, kung paano po na pero kami sa kasamaan, patay na, pinakilor na, ay napakasipag, ipinamana sa amin, yung mga sinusubuan niya ng komunyon. Hindi po kami tanongin, yes Lord, at active na active kami. Naranasan ko po yung kamaladeri, yung relationship between the sick, the family, at ng church. Napakasarap ng pakiramdam. Umahon kami sa bundok ng masalukot. Tres, pagdadala ng komunyon. Naahon kami sa bundok ng Maminag, pagdadala ng komunyon. Parang walang ano lang sa amin. Active na active po kami. Because of the spiritual growth instilled in me by the Holy Spirit. Kaya lang, dahil sa tagal sa servisyo,
naranasan ko rin ma-burnout. Alam niyo ba yun? Bakit naman gano'n? Nakakasama ng loob, nakakatampo. Dumating sa punto na parang gusto kong mag-leave. Parang ayaw kong isa lang umasa iba. Kasi baka makadamay pa ako. Instead of being a witness, baka ako maging lahat o kami yung ibang maaktibo ay manlamig. Pinagdasan ko yun. Ang galing nag-resort ako. At salamat po dahil sa aming parokya. Marami kami kasamahan nakapangalawa na intindihan ng pinagdaraan ng bawat isa. At siyempre nakibagay sa amin. Ang community na buhay sa paglilingkod, marunong umanawa at marunong tumulong sa mga nagpapanawa. Kaya po binabagay si Masakit. Being in service for 24 years, hindi po basta pinagdaan namin. Hindi na po wala ako pagdaan ng ninyo sapagkat pinabaya ko niya sa mga bago at sa mga bata. Pero hanggang ngayon nagbabasabas pa din po kami ng mga pagdaya. Kapag kami sinulog sa pagdaya, kaya hindi binyagan, hindi ka sa simbahan, napunta po kami kahit sa bundok, kahit sa malayo. Sapagkat is part of our service. Hindi mga pagkataon na lang po dahil sa edad ko po ito, 71, medyo yung aking tungkol nagsasabi ko, gandahan, matanda ka na. Ang mga anak ko, pinasabi sa akin dati, huwag mong masyado personal. Ito po nakaraan sa amin, hindi po sa pag-ayot sa inyo malimit ako kapusin sa hilinga dahil sa hindi ng gaming. Wala naman akong lipat, pero iba po ang pakiramdam kapag kapatanda na wala na yung yaba, wala na yung gago. At isinisya ko para malaman nyo na it's part of life. Naranasan ko po kasi. Sa akin po, ang mahalaga sa atin, kung kami nagpupunta sa akin gawalin, bilang tagapag-lingkod. Hindi po ako maaalit o pagpili ng Panginoon sapagkat siya lang po tuloy kong gabay, pagtubay at kalasan sa buhay nito. Maraming salamat po. Hanggang pataas! Mamamaster ng 1, 2, 3. Okay, isa pa po. Yan po. Yan sa likod. Very good. Sige po, brother. Oh, grabe. Talaga, marami po talaga tayong ibabahagi. Magandang umaga sa inyo. Ako po ay sa Yaya, si makikita niyo po wala po ako uniform kasi ako po ay mag-uwi sa ano. At gusto ko lang ibahagi sa inyo dahil na-inspire ko po lahat. Dahil sa inyong lahat po ay ako ay mag-a-attend na magiging bakit po? Ang tatay at nanay ko po ay isa sa mga sinusunod. 2015 po ang tatay ko na pang-form na nakagaling sa pag-pang-form. At ganoon din po, pwede na ako din nagkalaga sa kanila. Ako po ay inspire sa inyo dahil po din ako binigyan kayo po itulong sa bahay ng mga masakit. Sinusubukan po ang mga nangangailangan ng Panginoon. Ako po humingi na dalangin sa inyo dahil tulad po na nasa amin ang maraming pagsulong. Sana po ay mapagpalang po at tawag ng Panginoon sa amin. Kailangan po natin kayo naman. Salamat po. Oh, talong pataas! Oh, last! Yan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako nga po pala si Cardinal. Tunay ko pangalan ay Julio dahil ako ay binigyan dalawang pesos dahil yung mga matatanda ng mga nagiging po sa pamahili. So, ang aking pong lingkod, ako ay paglingkod. Ako yung simulan na 1990 tayo ang tatapalaman under Prayer Partners Foundation International. At sa ako po sa pagkakataon ko, tuloy-tuloy po yung naranasan po natin yung pag-aamit na pagkakataon ng Palestina sa mga may sakit, mga OFW at naranasan po natin ang pagtayo bilang sa pagdiriwang ng kawagin po ng Israel mas natin po ay manal na sabayan ng pagdiriwang. Ang aming po ibabahagi sa inyo ay magkaiba dahil tunay nga sa paglilingkod nito. Sabi ko nga po, ako ay pinalamat-lamat ng maging lingkod ng Diyos subalit sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa akin ng nilapit. Ako po ay nanginginig sa tuwing ako ay umahawag sa pagkakalit ng Palestina sapagkat siya ay napakabanal. Ako naman ay isang pakasalanan.
katulad ng sinabi ni Sister kanina, yung conversion of relationship to conversion of heart. Ito po ay yung process, hindi pagpiglaan kung tayo na nababago ng ating pagkatao. Sa totoo lamang po, hindi naman sa mga mayabang na nais kong makapulihan ay matalang bilangan ng Panginoon. Nagbildo yung relationship nito, yung aking mga kasamahan, nakasama ko ng pakaraang taon, grupo ng Our Lady of Lourdes, na kung saan kami ay mahigit, yung aming kasamahan, talagang naandyan po sila, kung wala pang kapapayo dyan, mga brothers, nagmamalaki po, napakasaya po, yung aming pinagnayan at tunay niya mga kapatid, at yung puso ko, yung conversion of heart, na dati ay isang matampuhin, isang mayabang, ang pinagmamayabang ko na lamang po ngayon, ay ang ating dakilang Panginoon dahil sa kanyang kabutihan sa atin. Makikita mo natin ang tunay na pagbabago dahil sa ating po sa ating personal na sarili, ang Panginoon ang ating inihahatid na nawa hindi man tayo magsalita, maranasan ng mga tao. Sa mga inatiran ko po, ng banal na Eucharistia at Kilos, nakikita ko po hindi mala ng kapangyarihan ng banal na katawan ng Panginoon kumapamilik Kilos sa buhay ng mahina ang tiran natin ng banal na Eucharistia may gumagaling. At kahit na may namamatay, nakikita natin yung kanyang peace of mind, yung peace of aura, yung katusante, namatay pa sila ng sila kaya pa ang alam nilang may buhay na walang hanggan. Yan po yung isang bagay na kumahalan ko. Kaya nga ako kahit kung ko'y masubok, dito po, sabi ka walang trabaho, usumali sa biyaya ng Diyos, lagi kong in-inspire ng bawat isa. Ang mamanahan namin po sa atin ay ang kalooban ng Diyos. Huwag na natin nagtitigil ang mga problema, nakikita natin ang Diyos ang kikilos sa bawat isa sa atin sa pulang ating pamilya. At yun po yung aking nagmamalaki sa karanasan ng ating Diyos. Dahil may Diyos na buhay, ay hindi tayo iiwan, ipababayaan ng katulad ng kanyang pangako, ay hindi na tayo iiwan sa pagkain natin at munggoy na pagsubok dito tayo. Kaya po, sa buhay sa mga tayo, patuloy po tayo mag-ito, kahit ito po ay makahanda natin sa ating buhay sa langit. Magkita-kita po tayo po. Ito yung tayo sinasabi ng ating mga mati at mga pare na pinapangaral sa atin sa langit. Magkikita-kita po. Amen. Ito pa lang po. Ayan, natin po natatapos yung ating conversion of processes. Tapos na, yung natin. So makita niyo po doon sa mga sharing, may proseso. Diba? Mga sharing nila, paano sila na-convert, yung medyo conflict, paano naayos. Kasi mahalaga po yun. Kaya yung ating third conversion ay yung conversion of processes. Advance na mamaya. So, at mahalaga doon, so yung isang makikita natin na key insights ay yung decision making. Mahalaga po yun na bilang mga name minister yun. Kumarating yung time natin ngayon, siyempre kuya, ano ba? Tutuloy pa ba ako o hindi na? Mag-a-active ba ako? Lalayo. Magkakawarin ko ba siya o hindi? Makikipag-usap ba ako o hindi? Lagi po kailangan may kasama pagninilay, may kasama discernment. Yung bawat pagkilos natin ay may proseso pinagdadaanan. Hindi pwede pa bigla-bigla po na biglang pag mayroong medyo hindi na okay na naranasan, ay give up ka na, suko ka na, alis ka na, babalik na. Kaya nga, dapat unti-unti na nabanggit ko po kanina, kaya yung unang-unang binigyan natin ng bigay ay yung ating personal muna na ugnayan sa Diyos. Pagpapalalim muna ng ating ugnayan sa Diyos, ng relasyon natin sa Diyos, at ng relasyon natin sa bawat isa. Para pag dumating yung pagsubok, grounded ka. No? So, at pagdadaanan mo yung proseso, hindi ka agad na ano sa kasi nagsasama na kayo. So, yung challenge na sa reflection for you as extraordinary minister of the Holy Eucharist. So, the Synod encourages you to actively participate in decisions about political reforms and to suggest improvements to enhance the experience of the Eucharist for all. Kaya nagkakaroon po tayo ng pagkakausapan. Okay ba ito? Paano natin mas magagawa na maayos ang ating community? And it promotes more
babaguhin yung assignment ko. Hindi pala ako magiging director, hindi pala ako mag-serve. So, may pagiging flexible talaga minsan. So, may mga biglaan decision na hindi natin napapaghandaan. So, pero still, para sa ikagaganda, sa ikaulan, at sa kaayusan, I think we have to abide. So, listening to God's word is foundational. Ayan, napakahalaga po. So, baka kasi, baka may mga ibang naiinis na na seryoso lang sa practice, sa pagkadahan lang nila, yung kumunyon. Tapos hindi na narinig sa mga leaders, o kaya sa community, kasi doon lang siya, pangyaman na ako, doon pala nakasan. Yung role mo, ay doon pala sa kunyon. So mga yun, kasi kung tagal ko kasi sa youth ministry, since nasa labas ko ako, nasa youth ministry ako, pumasok ako since 2006 hanggang 2019, nasa youth ministry po ako. At dito sa Lucena, ako po ako ng Lucena. Ako po ng Lucena, so nagpapag ko kasi yung ministry ng Lucena, hindi lang sa San Pablo. At lagi ko pinagsasabihan yung mga youth, no kapag kayong misa na, no, kasi yung mga youth, may iba silang mga roles sa misa. May rin lector, bawal quiet. Ay, minsan yung mga youth quiet, parang gising lang sila, okay lang sila pagkakanta na. Pag yung ibang part na ng misa, ano pwede mo kuhaan? Para masarili na silang mundo. Makalimutan nila na pagkaya ko nagsimba, sinasabi nila na yung full, yung conscious, active participation, hindi lang mo i-focus, hindi lang mo saan yung part mo, hindi lang mo pagpili ka na ng kumunyon, hindi lang pagkakalitahanan, o hindi lang magbagpapasakan. Dahil kung minsan sila hanggang wakas, ito yung attention mo. So, hindi pwede natin po. Kaya, yun yung aking gratitude na paalala sa mga kabataan. Kasi parang ginawa nila compartmentalize ang misa. Yung chop-chop, makakuha yung misa. Sinap-chop nila. Kaya ano kaya nakapapasok na sa hindi ba naman mabibigay na po yun. Pero hindi po kasi kailangan sa simula pa lang, nandun na yung consciousness mo. Nandun na yung full participation mo. Hindi 50-50, hindi 70-30, kundi 100%. At yun yung isang kasama yun sa process. Yung buong proseso ay dapat ay aking sinang sa buhay. Ginagawa ko. Naiintindihan ko yung misa. Naalala ko na tuloy, parang yung isang lay preacher, kami sino ba yun? Sa akin na brother, yung nasa pasensya ng kami silent aging. Kasi naalala ko, kasi sabi niya, meron ba siyang Vietnamese na kaibigan? Kasi yung pagkakaintindi, nakahalaga ng misa. Siguro narinig ko na ito. Kaya yung pwede lang, yung Vietnamese daw, sabi ko sa kanya, ay pasok ako simbahan, kita ko mga tao, lungkot mga mukha ng mga tao, paano yung mukha nyo? Naglamot mukha ng mga tao, tapos pasok si Batman at si Robin. So yung pari, nasa kayo sa kristal. Sabi, Batman, sakit aking ulo, sakit aking dyan, sakit aking balikan. Tapos basa-basa, tapos tayo, upo, luhod. Tapos mga tao, hilo sila, kapit kamay. Yung mga namin. Kapit kamay, yung mga tao. Tapos si Batman, kumuha ng malaki, bonanin. Yung big rose. Kumuha malaki bonanin si Batman. Tapos salita si Batman. Tapos mga tao, pinamigan.
Christ. Respeto talaga natin na hindi natin tatanggapin si Kristo na hindi tayo handa. Pero may mga pagkakataon siguro tanggapin natin. Kapag sa amin, yung mga religious, yung pagkakataon na parang hindi ka ready mag-receive yung Christ. Pero, ayun, kaya challenge ko, ayun yung challenge dito sa communion of process. So, challenge sa atin na talagang yung makita natin talaga yung tunay na reformation, yung tunay na transformation. Na sana, dito sa mga proseso, sa mga formation na pinagdadaanan natin, talagang magkaroon ng transformation. Magkaroon talaga ng conversion. Magkaroon ng renewal. And para ba natin malalaman ang transformation if there is change? Formation without transformation, ibig sabihin, no formation. Walang formation na ganap kung walang transformation na nangyari sa inyo. Kung sa pag-Christmas, dahil may tatlong tajay, may daling break yung mga release. Diba, pupunta sila, hinahanap nila si Jesus, at natagpuan nila si Jesus na iba sila ng daan pabalik. Kasi sabi nila, real encounter with Christ means change. Tunay na lakad po, itong tajay, release si Jesus, kaya nagkaroon na pagbabago sa kanila. So, hindi pwede kumulan ng pagbabago. Kaya itong conversion ito, itong conversion of heart, itong conversion of relationship, itong conversion of processes, ano yung pinakakanta, hihigit sa atin ito, change. Change for the good, for the better, conversion, renewal, para sa pag-renew nyo sa Sabado, talagang masabi nyo na mayroong nagbago sa akin, parang gawin, may nag-ibig sa akin. And of course, so the Holy Spirit will guide us. Ang Espiritu Santo, so it is founded on love of communion that unite us in space for all peoples and all cultures. So in a time when there is great change occurring in the way we conceive of the basis sa ating simbahan ko ay iba tayo ay naglalakbay. Sabi dito, we need to cultivate new forms of exchange of gifts and the network of bonds that unites us. Kaya yan, sa conversion of bonds, na tayo sa peoples. Ang sinasabi po dyan ay yung itong conversion of bonds ay nakapokus po siya sa pagpapalalim ng ating koneksyon sa isa't isa at pagpapalalim ng ating koneksyon sa simbahan o sa ating community. Na maipakita natin yung sense of unity, yung sense of belongingness, and shared vision. Kaya yung mula dyan ay yung cultivating relationships, which is already elaborated na sa conversion of relationship. So hindi tayo iibigin na napanatili, na i-cultivate at makabuo ng pagkakaibigan. To support one another. Yung bonds of relationship, yung bonds of friendship. Kung nakakay si Kristo, yun naman yung sinasabi na, diba? Hindi na kayo atigin. No, kayo ay aking mga kaibigan. Kaibigan ni Jesus. So, it involves reaching out to those who may feel isolated or marginalized within the community. At yun po yung mga nakakita ng kanina. Yung pagpunta nyo sa mga masakit, yung pagdara nyo sa mga matatanda, para dalhin ang bagal na komunyon sa kanila. I-develop bonds sa kanila. And yung pangalawa ay exchanging gifts. Na kung ano yung kaya nyo, yung pinapahagi nyo, binibigay nyo, kung ano yung kaya ninyo.
artista. So because you are cultivating your talents, your skills. Kung wala naman sa turo, ayan, sa artista. O yung magbasa sa lector, na communicator. Wala siguro dito ng usher dito. Bakit wala mga usher na mga lalaki? Okay, so, yun po, yung pagbabahagi ng ating mga biyaya. So, kasi kapag gawin yung biyaya, ay yung binahagi at yung binabahagi, mas lumalago. Kasi diba, kaya nga, kapag sinawala niyo mga gawin sa parabol, pag yung talent o binaon mo lang, ayan, mawawala dyan. Kukunin yan sa'yo. Pero kapag kayo talento mo, ibinahagi mo, lalo siyang lumalago, hindi ka nawawala. Kundi, lalo ka pa nag-aragdagan. Kaya sabi dito, extraordinary minister of Holy Communion can facilitate this exchange by encouraging parishioners to recognize and utilize their unique talents. So, ibig sabihin, kayo po, pati kayo mag-recruiters, mag-recruit kayo ng iba pang mga tao, na makikita nila, ako kaya pala ako, pwede ako mag-recruit dito, pwede ako dito sa ministry na ito, pwede ako dito. So, magiging instrumento rin kayo para makatawag tayo ng iba pang mga maglilingkod sa simbahan, ng iba pang mga tao na magpapalagi ng kanilang pananampalataya. Kaya, sa inyo po yun, nakasalalay. Pangatlo, mission-oriented community. Meaning, hindi kayo naandyan, para nagulungan ng mga pare, hindi kayo naandyan lang for the sake na dyan kayo. Kundi may mission. Kaya sa natin ng vocation. So, in the extraordinary minister of Holy Eucharist, play a crucial role in fostering a mission-oriented mindset within the church. So, mayroon po kayong mission na ginagampanan. At malinaw sa ito kung ano yun, no? Na nagdalhin, si Kristo sa iba. By emphasizing the call to serve others, particularly those in need, they help the community live out its mission as a reflection of Christ's love. Reflection of Christ's love. Diba parang isa sabi mo kanina, it's an honor but at the same time, challenge. Kasi may responsibility. You have to do something. Hindi natatapos ko. At ang swerte natin, dahil napakarami naman palalakihan sa tayo sa Lucena, pero bakit kayo ay naandito? Bakit kayo yung pinili? No? Kasi may nakita sa inyo ang Diyos, no? Na hindi nakita ng iba. Minsan po, matagal na po ako sa Chancery Office ng Diocese. 80 years na po ako sa Diocese ng San Pablo. So nakakailang obispo na po ako as personal secretary, as vice chancellor. So minsan, ang yung mga bagay na hindi naiintindihan sa mga decision, bakit kaya siya dito? Bakit kaya siya doon? Ang sinasabi ko na may nakakita sila na hindi ko nakakita. Kasi minsan yung mga bagay yung karanasan ko ni Jonas. Nung nasa kita na po ang pinagkakita, umakyo, nagkakapalakas ako niya sa barko, yung isa din sa pinakapalakas barko, si O Princess. So, na-stranded po kami ng 3 days sa island ng Masbate. Buti hindi ako pinakapon sa nakalitan. Parang pagkalang barko. At talaga na-experience yun na, ano ba? Sa Masbate, lumatakas, kaya ko na nalasan ko. So, ayan, kaya sa awa ng Diyos, yung mga pumunti namin sa dagat, tumigil naman yung bagyo, nakarating kami sa aming karonan, bumalik po ako ng karonan, at pumasok sa kumbento para yung magpumakayo, kapatid, yung bargain ko. So, kaya ko, siguro minsan nga, yung sa isip natin na parang susunod na tayo, pero tinanong, gagawa ay gagawa ng paraan ng Diyos para ikaw ay kalibalik sa kung saan ka niya tinatawag. So,
kaya ngayon, sa awa ng Diyos, so yun nga, 31 days na po ako pinagkakalaan ng Diyos. Siya yung nagkakakita. Kaya sabi ko mag-tiis ka. Sige ko mga po mag-tiis ka. Anyway po, so pinagkakalaan kami ng Diyos. Kaya yun po, yung sa apat na conversion na ito, ay yun po yung ating sana na laging pagnilayan. Kasi namin hapon po, ayun po tayo sa share. Magkakabas po rin yung aking session na to. So magkakaroon po tayo ng group sharing. Siguro mga 10 or 7 sa group. Or pwede po kasi yung isang minute na lang para sa bilis. So yun po para sa ating single sharing mamaya. At kasi oras na lang. So ngayon po natin gagawin yung sharing, mamaya hapon po yung reporting. Kasi nasa single po tayo. So kaya po ang magkakaroon na lang po ay yan. By you, kaya hindi yan para po mabilis. So magkakapoy po kayo ng inyong facilitator o yung mag-leading po sa inyong grupo at saka ng secretary. So yung po mabilis magsulat. Ang secretary, hindi kaya kapag magsulat. Kasi sigakala nyo, ay ikaw maganda magsulat, ikaw secretary. Kaya mas mabilis po magsulat. Basta naiinit yan. So mag-aapoy po ng facilitator, tapos yung secretary na mag-chat-chat, yun po yung single dahil po dialogue at mag-aasayan isa-isang mag-share. So yung secretary, hindi po siya magsusulat habang may nagsishare. Opo, kasi ang gagawin po nga natin ay listening. Pakinig ka muna. So pakinig ka muna, kaya yung version of the Spirit. So makinig ka muna, kung ano yung sinabi ng kasamaan mo, at pag lahat na kayo makashare, saka yung isulat. Nakaya yung isulat. Kung ano yung pinaalala mo. Kung ano pinaalala mo. Kasi parang gusto ng Holy Spirit na matandaan mo. No, kaya doon na try while someone is yung speaking or nag-share. Na po. So, hanggang alas doon, meron po tayong ample time para gawin ito yung conversion of the Spirit. Ito po yung message ng Saturday. So, ito po yung inyong sasagutin. Yan. As a lay minister, how can I be invited by the Holy Spirit to undergo personal and communal conversion in heart, relationships, processes, and bonds, so that I may better serve the church vision through a single way of listening, corresponsivity, and discernment. So sa Tagalog, so bilang lay minister lang, paano tayo inaangayaman ng Espiritu Santo para tayo magkaroon ng personal at communal na conversion o pagbabalik loob. We just consider yung apat na conversion. So paano naman tinatawagan sa conversion of heart, conversion of relationship, conversion of process, and conversion of bonds. Para ikaw ay mas higit na makapaglingkod sa simbahan o para mas makampalan mo ang iyong mission sa simbahan. Okay po? So, madali lang naman po. Isa lang, yan lang po yung namin yung pagbabakal niya. So, ipagpasya lang po namin yan para ikan po. So, bilang minister, so paano ako inaandayahan ng banal na Espiritu Santo upang magkaroon ng personal na pagbabalik loob, conversion of heart, conversion of relationship, processes, and bonds, para ako ay mas makapaglingkod sa misyon na ibinigay sa akin ng simbahan. Amen po ba? Okay lang po ba? So, wala kasi tayong kapit, pero may makanood po naman kayo. Kaya, dyan po isulat sa inyong pag-nood po ng mga salita. Kaya pwede niyo po kayong i-alin yung chair, circle po para magpabilog tayo kung saan yung pwede po tayo place dito sa loob ng gymnasium. Itong
monitoring namin, ang convention, huwag na po tayo sa labas. Makakuli na kayo. Bawal po ako ngayon. So, yun po. Pwede kayong mag-circle po na para mas makain. So, sana po lahat ay magbahagi. Ano po? So, kasi doon po tayo magiging rich. So, napapagkana po tayo ng kwento ng bawat isa. Okay? So, yan po. At yan pinag-establish ninyo ang conversion of relationship. So, lahat po ay magbabahagi na ano po. Yan. So, we will apply conversion of the heart, conversion of relationship, processes, and bonds. So, dalaw-dalaw po tayo, palingon. Pwede nyo naman namin, palingon para